Patay mo. Dito ka nakatuto. Hindi. Kailangan mo lang yung bolo. Ang bolo mo sa back. Sa baka. Huwag mo nang gagalawin mo. Parang di ba kayo? Hello, mic test. Okay. Hello, mic test. God will take away the sins of the world. Let us pray, brothers and sisters, in each corner of the earth. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa mamagitan po Ama, ang inagbasbas sa pangalan ng San Ramon of Diasis, basbasan po ninyo ang munting altar ng bawat dalanginan sa bawat sulok ng daigdig ng aking kinatatayuan. At
Alimasola, ilaw ng Diyos sa matanging ilaw ng tatlong persona. Egosum verbito ng Ecclesiam Pecatorum Tuam, awam ka ng sandaigdigan at tagapagligtas sa mga kaluwat buhay. O Ama ng lahat, Diyos na isa, na naglalang ng sanlibutan na kasamang Espiritu Santo, sumasama po kami sa pangalan po niyo as share, Diyos na isa at may relay ng Espiritu Santo. Patawarin po ninyo ang mga tao dito sa libutan at higit sa lahat po mga kaluluwa na pag-alagala ng humingi na inyong kapatawaran mula pa ang daigdig na inyong sinimulan hanggang sa kasalukuyan. Patawarin po nawan mo sila, Ama. Tulad ng pagpapatawad niyo sa amin ng hindi para sa nila. Lalo na po mga batang nagsipagpanaw na nasabihin ng kanilang mga magulang na dapat na naging anghel ng bawat tahanan. Naway kupkupin po niyo sila sa inyong karyan sa buhay na walang gan dahil naniniwala po kami na wala po silang kinalaman na namang kasalanan ng kanilang mga magulang. Maraming salamat po, Ama, Anak at Espiritu Santo. Naway inyo na pakinggan ang aming mga dalangin ito ngayon magpasawalang gan. Amen. Natigit sa lahat po, Ama. Malawari po manumbalik na po sa kanyuan ng inyong nilikang daigdig na ito. Sana po ay maglaho na po ang pandemic na ito upang sa ganoon ay manumbalik ang sigla ng inyong mga anak na inyong nilikha sa bawat sulok ng daigdig, lalo na po sa aming bansa ng Republika ng Pilipinas. At nawa po ay ilayo po nyo sa anumang bagay na nakasisira sa aming na mga layunin dito sa maharlika ng Republika ng Pilipinas. Ang lahat na sumisira, nawa po ay husgahan po ninyo upang matapos na ang kalokohan ng inyong mga anak na sila po ay nasasanhin ng kaguluhan sa bansang Republika ng Pilipinas ngayon magpasawalang hanggan. Amen. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and all things visible and invisible. And I believe God Almighty, Father, has made chosen each corner of the earth, and in one Lord Jesus Christ, one of the second three divine person in one God, from Moses the only begotten Son of God, brought the key from the Father God's everlasting life, in the kingdom of God to all mankind. Born of the Father before all ages, God of God, light of light, true God of true God, begotten and made of one being the Father, for whom all things were made, who for us men and for salvation come down from heaven, and was made flesh by the Holy Spirit of the Virgin Mary, and was made man. He was crucified by man for our sake, suffered under Pontius Pilate, and was buried. And on the third day arise again, proving God's glory, according to the Scriptures, and ascending into heaven. He seated at the right hand of the Father shall come with all chosen of God again, with glory to judge the living and the dead. After the Holy God Almighty Father will make a man again as the last and of the three divine person in one God, for the salvation of Christ and ascend as a comforter of the world. By the Holy Spirit, and he will guide of the truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever shall hear, that shall speak, and he will show all things to come. And for the reunion as children of God, and for the sake of the peace of the world as it is in heaven, in good deeds and in the Holy Spirit, the Lord and giver of life, who proceeded from the Father and the Son, is now less adored and glorified, who spoke by the prophets, it is done by the will of God, and of the Holy Spirit for all mankind. For that they shall walk in God's way, in unity of children of God, glory. I confess one baptism for the remission of sin, and I love the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us a day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, because I am the kingdom, the power, and the glory, now and forever and ever. Amen. O Ina Maria Birhen na maging ina ng langit sa trono, na mga ina ng lahat, ikaw ay hindi nagkukulang sa pagpapadama, ng pagmamahal sa lahat ng panahon, ikaw ay maalalay sa aming lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong kapag-unawa sa dakilang mong pag-ibig, ikaw ay dalang kapag tayo. Sa bawat pagkakamaling nagawa naming kasalanan, kami iyong inuunawaan sa paghingi ng tawad sa iyong anak na si Jesus, upang kami mapagbigyan ng kapatawaran. Kami nagpapasalamat ng taos puso na kayo naging ina ng aming Panginoong Jesucristo, na kami nagkaroon ng pag-asang kapatawaran ng aming mga kasalanan ngayon at magpakailanpaman. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Assalamu alaikum. God bless you all. Let us sit and please listen to our gospel for today.
May the glory of God to all mankind, especially in my own country, people of Republic of the Philippines. Oliver, tutukan mo yung mata mo sa cellphone. Hindi kung ano-ano. Mahalaga ang Diyos. Kaysa lang. Now we have been here regarding the last Sunday for what God's will. Why Jesus said, I will bring down the New Jerusalem come down from heaven with my new name. So what is the will? In our home, in our family, we always insisting to our children, our loved ones, to be united, to be as blessed family. Now, this is the last part for what the aim of God. Now, narinig na po rin nyo tungkol sa pamilya ay ganun din ang nais ng Diyos Ama. Kaya sinabi ni Jesus, ibababa kong bagong Jerusalem at ang aking sariling bagong pangalan, meaning, yung will ng God as the same as what we are willing, being as head of the family, sa ating tahanan, ganun din po ang Diyos. Ngayon napaliwanag ko na sa inyo, ano ang ating halikain bilang isang magulang sa kanyang pamilya. So, ibig sabihin magkaroon po ng peaceful, ang ating mga anak, hindi nag-aaway, kundi nakikinig sa kanyang mga magulang. Kaya nakasusulat at sino man hindi lumingon sa kanyang parolan, hindi makarating sa kanyang naisin sa buhay. Ibig sabihin, we always must due respect to our parents. Whatever it costs, they are all our parents. Respetuhin natin ang ating magulang. Kung walang ating magulang, wala po kayong buhay bilang isang mga anak sa loob ng tahanan. Pangalawa, ang mga asawa, kasi hindi mabubuo ang tinatawag po natin blessed family. Sa loob ng tahanan po, kinakailangan ang dalawang nagmamahalan, naiintindihan naman ninyo. Dahil nilikha ng Ama, hindi lingid sa inyo, na hinubutos tadyang ang babae at lalaki dahil lumabas si Adan o si Eva. Yun po ibig sabihin. Kaya hindi po kayo nagkasawa upang magkaroon ng impyerno o magkaroon ng kaaway sa loob ng tahanan. Yan po ang nais ng Ama. Kaya nilagay niya kanyang wangis at ang kanyang pagiging Diyos na sinasabing pag-ibig. Kaya hindi dapat po kayo laging nag-aaway sa loob ng tahanan lalo ng dahil sa salapi. Inaramihan po nasisira ang tahanan dahil sa pera. Remember why this earth is so little. If we base and look up in heaven, gaano kalawak ang langit sa ating pananaw. Para bang isang sa bahay, kapag ang kapitbahay po natin ay laging nag-aaway, narinig po natin yun di ba? Kasi malapit na sa bahay natin Ganon. Medyo i-reduce mo na kung para ni echo. Okay lang. Ibig sabihin kung lagi kayo nag-aaway, hindi, papalik dito. Pag lagi kayo nag-aaway, narinig kayo. Kaya pag tinanaw natin langit, di ba parang malapit? Kaya sabi ko nga, mas malawak ang langit kaysa lupa. Upang sa ganoon ay laging nakatutok ang pandinig o ang mata ng Diyos. Ang simbolo po ng Ama ay triangle na mayroong isang mata. Alam ba ninyo yung sabihin mo na may isang mata, isang triangle? Sinisilip po kayo sa bawat kilos ninyo, sa bawat ginagawa nyo, sa loob ng tahanan. Sinisilip po yan kaya bakit isang mata? Yan po ang simbolo ng panahon ni Haring Solomon. Kaya nga, nagpagawa po siya, kahit yung, di ba, may triangle isang mata, in God we trust, sinasabi nila. Yan po ang simbolo ng Ama. Tinitignan po kayo lahat, kaya nga mas malawak ang langit kasi lupa. Dahil bawat kilos inyo, nakikita at kayo narinig kung kayo laging nag-aaway. As what I said, the angel of grace, kapag kayo'y laging nag-aaway, imbis na, kasi sa totoo lang ang Ama, laging dumadalaw yan sa araw ng ating kapahingaan. Kaya sinasabi, give respect
every Sunday at every 7 days best. Hindi yung meron tayo nakalimutan na natin ang Diyos. Kahit sa loob ng bahay, dapat nagdadalangin po kayo. Ngayon, bakit kailangan may simbahan? Ang simbahan na tunay at totoo, nilalatag ang katotohanan, hindi yung kasinungalingan ng pandaraya sa mga anak para kumita lang ang mga nangangasiwa ng simbahan. Ang simbahan po ay simbolo po yan na pagpapaalala sa anak ng Diyos. Kaya kahit wala po tayong kailangan, dapat dahil doon tayo pumupunta upang tayo magkakilala, kapatid, sa mata ng Diyos, kapatid, sa mata ng lupa ng inyong kinatatayuan. Daigdig. Ibig sabihin nun, upang kayo magkakilala, hindi nag-aaway kayo na madalas. Kaya kung bakit sinasabi ni Jesus, ang pumapasok sa bibig ay nakakabuhay, ang lumalabas sa bibig ay nakamamatay. Yung mga chismis, yan ibig sabihin nun. Kaya nga sinasabi, lagi po kayo nagsisimba, hindi ko mo wala may pangangailangan sa Diyos, hindi na kayo magsisimba. Ang simbahan po ay lugar ng pagkakakilala ng bawat isa na kayo'y magkakapatid. Dito, kung saan man kayo naroon, kung sa Pilipinas, kayo magkakapatid dahil kayo'y isa lang pangitain sa mata ng Diyos na bilang isang Pilipino na sinugo at ilagay sa Republika ng Pilipinas upang pangisiwaan ang ating watawat ng lahi. Yan po ibig sabihin. Hindi para ikaw inilagay sa Pilipinas para sirain mo ang ating Pilipinas. Ganun po yan. Kaya itong mga kandidato na ito, hindi ko maintindihan kung ano pinag-aralan, kung saan simbahan sila pumapasok. Bakit mula sa mga puso nila ang pangalagaan ng ating inang bayan? Yan po ang totoo. Wala pong malimigtas na kandidato, abogado man siya o ano, wala po. Dadaan po sa butas ng karayom. Remember when I introduce myself, meron po simbolo po, the angel of death. Ano nakalagay doon? I come to you to judge you all. This is the time to judge you all. Yan po sinasabi ng Apocalypse 10. Sinabi ni Kristo, ako'y pumunta sa daigdig, hindi upang kayo husgahan, upang kayo iligtas. Ngunit mayroong isang darating na siyang maghuhusga sa inyo. That was the Comforter. Kaya sinabi ng Ama, nilikhain ko ang isang lalaki na higit pa sa dalit siya na gintong kopir dahil hindi kayo nagsisampalataya sa akin, at kung ang langit man na yanig ay muli kong iyayanigin na hindi lamang ang lupa kundi pati langit. Ibig sabihin ang inyong pananampalataya at ang inyong katawan ay nagmula sa lupa. Yan po ang parabol na sinasabi sa lumang tipan na nakasulat sa aklat, the 5 Book of Moses, ng mga Hudyo. Ngunit ang mga Hudyo ang sumira at nireject. Hindi tinanggap si Jesucristo, kaya ang musga ang relihiyon. Mula noon hanggang ngayon, wala pong pagbabago ang relihiyon. Hindi po sila nagtuturo ng pag-ibig o hindi galit. Kaya ko sinasabi, always they are being planned to share the hatred to all mankind. Kaya there is no such peace, especially to our land of Republic of the Philippines. Think of it. 7,000 religious group. Isa lang pong Kristiyano at isang Biblia pinagbabasihan. Ang tanong ko, nasaan ang kapayapaan ng Pilipinas? Itong mga masiraulong mga politiko na ito, ang tataas sa pinag-aralan, pero wala sa puso nilang magmahal sa ating watawat, at lalo na po ang nakaupo sa COMELEC. Kung ako lang, pasalamat nila, hindi po ako nag-aral na katulad ninyo. Kung ako'y nag-aral, naku, ang daming mabibitay. Dapat ang pinamaigpit na batas diyan sa COMELEC dahil sila nangangasiwa ng ating watawat ng lahing Republika ng Pilipinas. Sila dapat ang abiding guard for the sake of all Filipinos in our land of Maharlika. Kaya nga, yan ang COMELEC po eh. Siya po ang kumbaga sa yan po nag-equalize na dapat ba o hindi dapat. Hindi yung binabayaran kayo kahit masama, nakasisira, wala kayong pakialam sa madla ng Maharlika ng ating mga mamayang Pilipino. Dapat pagtibayin ng batas sa COMELEC at saka doon sa katasahasang batas ng Republika ng Pilipinas, ang mga tinatawag nila Supreme Court.
Kung magkasala, dapat bitay rin, hindi sila elektrika dahil sayang lang ang kuryente. Dapat dalhin sa luneta na upang makita lahat ng madla ang kanilang pagkakasala. Walang special treatment. Biro mo, ang daming nakakulong, namumuliti ka pa rin, convicted na sila, pero pinabayaan pa rin. Anong klaseng batas ng ating pamahalaan? Alam ba ninyo, Republika ng Pilipinas, banal po ang ating lupa, pero sinira ninyo mga opisyales at tataas sa pinag-aralan, mga relihiyon na saan ang kapayapaan ng ating bansa. Paano magiging buhay na maharlika? Isipin niyo mabuti. Isang mababang pinag-aralan, pinagsasalitaan kayo, hindi ba kayo nahiya? Isipin niyo mabuti. Pasalamat kayo, hindi ako nakatapos sa pag-aaral. Kung hindi, ipatutupad ko. Hindi naman daming mga magbatas sa Kongreso, sa Senado, ang huhusay na gumawa ng batas, pero ni isang batas na totoo. Walang pinapanukala sa lapi. Tandaan ninyo, sinasabi ko, hindi po ako nagipagbiruan sa inyo. Kung makakalusot kayo, kaya niyong dayain sa mata ng tao, hindi niyo kayang dayain sa mata ng Diyos. Tandaan ninyo, I come to judge you all. Remember, I'm not joined this earth to play a game with you. People, bear in mind, lahat ng bagay may hangganan. Tandaan po natin yan. Now, ang mag-asawa po dapat nagtutulungan. Hindi naghuhusgahan, hindi nagbibilangan na kung siya ang kumikita, siya hindi kumikita. Kaya kinaramihan dyan, maraming naliligaw. Kaya wala pong blessed family. Wala po. Walang blessed family sa loob ng tahanan. Wala. Kinaramihan ng dahil sa salapi, nasira ang tahanan. They don't even care to their loved one. I mean, their children. Nagbibilangan, gumagawa ng masama. Hindi po kayo pinanganak o pinili ng Diyos para magkaroon po kayo ng kaaway, para maging impyerno ang inyong tahanan. Hindi kayo binigyan ng anak para maging hindi ka nais-nais sa pananaw ng Diyos. Ginawa ba ng Diyos na kayo yung mga anak nilikha niya? Ginawa ba ng Diyos sa inyo na ginawa ninyo, na pinabayaan ninyo inyong mga anak ng dahil sa salapi? Pinagkubli ninyo ang inyong mga kasalanan. Remember, I'm not playing game. This is the last of message of God the Almighty Father. Wala po kasi naghangaral na maraming mga Juan na sinasabi they are anointed son, they are chosen one. But you don't even hear from them the true gospel. Puros pera. Kaya nagkaroon ng pagkakabahagi ng isang uling pananampalataya. Mahihaya naman kayo. Magbago naman kayo. Lahat ng bagay may hangganan, tandaan ninyo. This is your last. Wala na pong kasunod sa akin. Wala na po. And don't even think or expect the second coming of Christ. How could second coming it will be done? Malinaw na sinabi ni Kristo, ako'y babalik kung tutuparin ninyo ang aking mga utos. May tumupad ba ng utos ni Kristo? Magmahalan kayo, mahalin mo yung kaaway? Wala. Ano yung expect ninyo? Nangangarap kayo na pagbabalik ni Kristo? Bakit kayo nangangarap? Para magkaroon kayo ng reward? Oh, come on, children of God. Hindi kayo nahiya? Isipin nyo yung sarili. Anong klaseng pananampalataya meron kayo? Itinuro ba sa inyo magmahal ng kapwa? Hindi. Puros panlalait. Sasabihin, mas totoo kayo. Sinisira ninyo ang kapapananampalataya. Minsan, hindi kayo sumunod. Sa Matthew 2:75, Romans 16:17, 1 Corinthians 1:18, no one who follows that rules, how could you able to expect
the second coming of Christ. Ang tatas sa pinag-aralan nyo, hindi nyo naintindihan. Hawak-hawak yung Biblia for 1,000 years. You don't even realize and recognize of His gospel. Blasphemy kayong lahat, mga Juan. Yan ang totoo. So how could you able to become a blessed family? For what Christ said, I will bring down the New Jerusalem, meaning, what is the will of God, it must be applied on the earth as well in your family. The same. Ang magulang po ay dapat nagtutulungan, hindi naghusgahan, nagpapalisan na kung mo siya'y malakas kumita, okay so ganito. Huwag niyong lalaitin. Kung yan lang naman ang kanyang kakayanan, huwag po ninyong husgahan. Dapat ang tutulungan, nagbibigayan. At tandaan ninyo mga magulang, excuse me, habang ang inyong mga anak ay maliit po ay nag-aaral, kung kumikita po kayo, kailangan mag-ipon din kayo pang sarili ninyo. I-take aside po ninyo. Para sa ganong paglaki ng inyong mga anak, hindi masira din ang kanyang pamilya. Na kinaramihan, 90% in Japan, at sa Malaysia, nagtatrabaho kanilang mga anak. Pag walang binibigay na pantustos sa magulang, sinusumbatan ng mga kanyang mga anak. Sinasabi nila kadalasan, mabuti pang sinakal kita nung malit ka. Ibig sabihin, sinusumbatan nila dapat ang isang anak obligadong magbigay sa magulang. Oh, come on. Children of God. That is not the will of God. Nangingi ba ang Diyos sa inyo? Inobliga ba? Nilagay ba sa 10 utos ng Diyos? Nilagay ba? O binigay ba sa mga propeta upang maningil ang Diyos? Reliyon lang po ang naniningil ng ikapo. Kailanman ang aking Ama, ang Diyos ninyo, hindi po nangingi ng kanyang serbisyo para sa inyo lahat. Nagtiwala po siya. Kayo ang nawalang tiwala. Ang pinagkatiwalaan niyo reliyon, kayo kay nangaligaw. Pati inyong kinatatayong bansa ay naghihirap ng dahil sa reliyon. Kaya nga may reliyon na niligay ng Diyos na pinaliwanag ko sa inyo 4,200 religious group in each corner of the earth so that to maintain love and peace among the children of God on earth. Did you understand that? All kinds of religion on earth, you don't even explain to the children of God for what purpose that God has been so many chosen. There's no such chosen except for what Jesus said. I must go, if you will not go, the Comforter will not come. He's the one, the Savior of the world, if you could able to understand. I thought you are high educated, but you're ignorant of the wills of God. Kaya kayo mga magulang, hindi kayo nagsusumbatan na kung siya'y malakas kumita, etc., etc. Mag-ipon din kayo na hindi lamang ang inyong mga anak para pagdating ng sila may kanya-kanyang pamilya. Hindi nyo sila sisirain para kayo tustusan. Maligo yan. Marami po kong nakikita. Kinaramihan sa Japan, ang mga kababaihan, sinusumbatan ng kanilang mga anak na wala lang aking cellphone kung nababatid lang ninyo. Ilang oras ako bago matulog na hinihingi nila nakabukas ang aking cellphone habang sila tutulog. Nawawala kanilang mga stress pag narinig nila ang aking tinig. Yan po ang totoo niya. Sana makarating sa nila ang pangalan ng siya ng mabiyas yung pag nila maalaala. Yan po ang totoo niya. Nanunumbat ang mga magulang, sinisiraan ng kanilang mga kabiyak na naiiwan sa Republika ng Pilipinas. Kahit walang ginagawa, ang kanilang mga asawa, sinisiraan nila sa anak para sa ganun magkahiwalay upang sila itustusan. Anong klaseng relihiyon kayong meron? Bullshit! Paano kayo naging Kristiyano? Naintindihan ba yung Kristiyano? Christ means He's the Savior of the world so that we could be able to save the world in peace and their soul. That is the meaning of Christian. It's a peacemaker, not troublemaker.
The religions only who did it. Ginawa nilang ganyan. Pero ang tunay na kahulugan ng Kristiyano ay tagapagligtas. So how could you able to save their soul and peace on earth? If you will not do such good things, yan po ang tunay na Kristiyano. Sinira ninyo ang layunin na Ama. Pati si Kristo ay nireject ninyo. Pinilit ninyong husgahan sa cross. Hindi po cross ang tagapagligtas. The cross is just only the rules of law in each country, as in our country. If you've done something crime, the government will judge you before we have electric chair. Now I don't know what kind of religion, what kind of law that we have in this island. Binago nila. Kung sino man nagbago yan, siguro connected sila doon sa kasalanan na dapat igawad sa kanila. Yan po ang totoo. Gising na po mga Pilipino. Gising na. It's time to wake up. It's time that we must to unite and reunite and change the face of the earth. No one could able to save your soul except by us. Remember for what Christ, He teaches us how to pray. Of our Father. At the end of the prayer, deliver us from evil, because I am the kingdom, I am the power and the glory. So what does it mean? It is the power and the kingdom of God. Bear in mind that is the meaning for what Christ has imparted us, how to connect it in near the heart of God. Is there any religion could ever express this? How could you proclaim yourself that you are a chosen one, that you are anointed son? You are anointed in behalf of evil. Look upon our land, of our Republic of the Philippines. Ang Pilipinas po ay promised land po, yan ang totoo, and blessed land. Sinira ninyo ng mga politiko. There is the hints. Tandaan po ninyo, lahat kinulong ng mga Hebreo, ng German, sa mamagitan ni Hitler, pinakulong ang lahat ng mga Hudyo doon sa prison camp at nagluto sila ng lugaw, nihaluan ng laso, pinatay lahat, kaya iba'y tumakas. Ngunit ang Diyos ay Diyos, tinanggap sa Republika ng Pilipinas. Dito sila nakatanggap ng pagpapatawad at kapangyarihan. I declare no one could able to destroy the land of Israel. Bear in mind, and I promise, do not touch the name of Israel to put in your religion. Israel is not belong to the name of religion on earth. There have been stand as witness among witnesses among generation. They have been connected and had experience of 600 years become slave in the place of Egypt. Sila lang po ang namagpapatotoo na may Diyos na buhay. Hindi religion. Tandaan mo yan. No one could able to explain this such word except by the Lamb of God through the Comforter. Tama na ang kalukuhan ninyo mga reliyon. Wala kayong tinuro ng kapayapaan. Yan po ang totoo. Panahon na po dahil malapit na po magunaw. Pag hindi po kayo makinig, wala na po kaming magagawa. Tandaan po ninyo. Hindi po ako nananakot. Yan ang totoo. So let us open how you could able to become a blessed family. Bilang magulang ng inyong mga anak, walang karapatan kayong maningil ng inyong paninilbihan dahil yun ang tungkulin ninyo. Dapat kayo mag-ipon din. Para sa pagdating ng oras na sila ay may pamilya na, you should not interfere dahil may pamilya na po sila. Para hindi po masira, para mapagpapatuloy din na maging become a blessed family. Did you want to adopt people on earth? Especially in my country. Yan ang totoo niyan. Sisirain ninyo ang asawa ng inyong anak para maghiwalay sila, para kayo ang kukumpin. Anong klase kayo mga magulang? Anong klase ang pinag-aralan ninyo? Ang Biblia ang hawak-hawak ninyo. Mga buisit kayo. Ginamit ninyo ang pangalan ng Diyos. Kaya ako nagagalit. Meron pa nangangaral na nagagalit? Wala, dahil hindi sila totoo. Bakit kayo mga magulang nagagalit kapag nagkamali inyong mga anak? Dahil pinatutunayan ninyo na may tunay na magulang na ayaw ninyong mapahamak inyong mga anak mapunta sa masama. Ganon din ako.
Dahil tunay akong mga aral, dahil binastos ninyo, pangalan ng aking Ama, nag-Diyos ninyo, ginawa ninyo ng anak buhay. Kung meron man nasasaktan, hindi manggal ninyo ako, pero hindi sa ordinaryong batas. Doon ninyo ko dalhin sa santikang bayan para tutundukan ko na kayo na matapos na ang kasaysayan ng mga reliyon sa balat ng lupa. Hindi ako nakipagbiruan sa inyo. Kayo ang dapat matakot sa akin dahil mali lahat ng tinuturo ninyo. Kaya walang kapayapaan. Tandaan ninyo ang pangitain na niluto ni Hitler kaya namatay ang anak ni Abraham. Ang lugaw, iwasan ninyo. Yan ang pangitain according to the scripture. Anong pangitain? May iba na daan. Babae nagkasala. Babae sumira ng bawat sulok ng daigdig. Yan din po ang pangitain. Mag-iingat po kayo. Sa mga gumagamit ng lugaw dahil hindi sila totoo. Hindi ako politiko, pero sinasabi ko lang tungkulin ko iyayag ang katotohanan. Dahil nakikita ko ang salamin ng katotohanan. Tama na ang kalokohan. Kaya ako nga pinagsabihan, yung this universe, ginamit na naman niya dahil nakita niyang Pilipinas nagkaisa ng mga Pilipino. Dahil nabuksan na ang salamin ng katotohanan sa bawat nilalang sa Republika ng Pilipinas, kaya nagkaisa. Ngayon pumapasok, ngayon in-endorse nila ang kanilang reliyon. We don't need religion. Please take away of religion in the name of our Maharlika. We don't need the religion anymore. Dahil nakita na namin ng tunay na kulay ng reliyon. Walang itinuturo. Kung nakita nyo nagkakaisa ng mga Pilipino, lalapit na naman kayo, ini-endorse naman ninyo ang reliyon. Oh, come on. Stop it. Meron kami sariling pag-iisip because we are the image of God. We don't need your religion. We need its peace and love among the children of God. It's time to be united. Yan ang totoo niyan. Huwag na niyong gagamitin pa Miss Universe para pamasukan ninyo ang Pilipinas sa pangalan ng reliyon ninyo. We don't need religion. There's no such true religion. I am what I am. I'm telling you all of this truth. Ngayon, para mabuo ang blessed family, kaya ko sinasabing mga magulang, wala kayong karapatang maningil na inyong paninilbihan. That is your duty to feed your children. At wala rin karapatan ng mga anak na sumbatan ng kanyang mga magulang nang dahil sa kahirapan. Yun ay dala ng kanilang kamalian. Kaya ang tagumpay ng mga anak ay tagumpay din ng mga magulang. Yan ang totoo. Kaya wag po ninyong aabahin ninyong mga magulang. Kaanong samaman magulang, magulang pa rin ninyo sila. That is the will of God. That is the reason why Jesus said, I will bring down the new Jerusalem, come down from heaven. Meaning, the wills of God must be applied on earth as well, like in our family. How can you become a blessed family? Yan po ang tunay na blessed family. Hindi nagsusumbatan, hindi anumang bagay, dapat nagtutulungan sa hirap at ginhawa. Hindi ba nyo nakikita? Tumingin kayo sa langit. Sa langit, bakit ganun kalawak ang langit? Para ka bang ikaw ay sa isang lugar, naging isang bahay, pag nag-aaway kayo, naririnig din nila yung inyong mga kapitbahay. Ganon din ang bawat away sa loob ng tahanan, naririnig din ng Diyos. Meron bang nangangaral na pinaliwanag na gano'n mga bagay na ito? Hindi sila ang sinugo ng Diyos. Sinugo sila ni Lucifer para magkamkam ng kayamanan sa mga anak ng Diyos. Pagpatunayan niyo sa akin na may reliyon na nagbibigay ng kapayapaan at buhay na walang hanggan. Wala po, kayo ang bumubuhay, mga anak ng Diyos, sa mga reliyon. For how many religions we have been in our own country? 7,000 religious groups in just one faith in the name of Christ. It's just only one book that have been based. Where is the peace? Saan? Wala po. Panahon na para magising po kayo. Now I imparted you the last part
how could you able to become a blessed family? Kaya ko sinasabi mga magulang, mag-ipon din kayo, hindi yung paglaki ng inyong mga anak. Sisirain ninyo ang kanilang mga asawa para ang inyong anak ay magtustos sa inyo. Masira lamang ang kanilang pamilya. How could you become a family or head of the family? Or as a parent? Pinaliwanag ba ng relihiyon na yon? Kaya ako nagagalit. Marami kaming narinig na daing ng mga marlita, ng mga mahihirap, nang dahil sa politiko, nang dahil sa mga magulang na ganung uri, na sariling anak ay sinisiraan, makamit lamang ang kanilang kaginawaan ng kanilang buhay. Mga buwisit kayo mga magulang, hindi dapat kayo pinanganak para maging isang magulang. Marami kaming narinig, marami kaming nakikita, kaya ako nagagalit. Dahil totoo ako. Yan po, that is the will of God. Imparted to Jesus of Nazareth. That is the reason why Jesus said, I will bring down the new Jerusalem. In fact, we have learned so many in the name of God. Through the Mount Sinai, that was Middle East, that is Jerusalem. How come that Jesus of Nazareth? He was insisting, I will bring down the new Jerusalem, come down from heaven. Do you know what is the meaning? You ask your religion. If they could able to explain that, what is the meaning? Why Christ said, I will bring down the new Jerusalem. Meaning the will of God. So what is the proving? What kind of the will of God? The same as in our home, in our family. Kung anong pangarap ng magulang sa loob ng tahanan ng kanyang mga anak, that is the will of God that we must apply all over the world, especially in our country. Yan ang gusto ng Diyos. Now, regarding of the blessed, of the baptism. This is why John the Baptist said, "Ali kayo, kayo aking babasbasan sa mamagitan ng tubig ng kalinisan at buhay. Dahil nabahiran ng inyong mga kasalanan ng inyong katawan ay aking nilinisin sa mamagitan ng tubig na ito." The question is, from John the Baptist up to this present generation, meron bang nakatanggap ng tunay na bautismo sa mamagitan ng tubig? Wala po. I judge you all. Alam mo yung ibig sabihin ni Juan Bautista, ali kayo ibabasbasan sabagat nabahiran ng inyong katawan sa kasalanan upang aking hugasan ang inyong katawan. Dahil meron bang higit na darating sa akin na hindi ko pwedeng kalagin ang kanyang sandalyas ng sintas na kanyang sandalyas, na siya magbabautismo sa banal na Espiritu Santo at ang apoy. Alam ba niyo ibig sabihin ng bautismo sa banal na Espiritu Santo at ang apoy? No one yet who have been received. Why? Dahil wala pong kaganapan totoo ang bautismo na sinasabi ni Juan Bautista. Anong ginawa ng mga niniyong ginawang anak buhay? Supposed to be ang bautismo sa mamagitan ng tubig ay dapat sagrado, hindi bautista. Bautismo ng pananampalataya sa pangalan ng isang relihiyon. Ang bautismo sa mamagitan ng tubig ay pagsisisi ng inyong kasalanan. Did you understand that? All kinds of religion on that. Mga buwisit kayo. Pati ang sagradong bautismo ay ginawa inyong anak buhay ng pang-personal. Lalo na sa Republika ng Pilipinas. Ang bautismong ginaganap ng mga relihiyon ay bautismo na sinasabing sumpahan ng inyong pananampalataya. Kaya walang kasaganahang kapayapaan ng Republika ng Pilipinas. Walang tunay na Kristiyano. Hinuhusgahan ko kayo. Bakit ko ito hinayag?
Dahil ang bautismo hindi dapat sinisikreto. Ito inayag, transparency. So that the children of God will understand. How could you able to receive the true and truthful and honest baptism regarding of water? Did you understand that? People in my country, the children of God, dinadaya kayo ng reliyon. Ang bautismo ay hindi sinisikreto. Hinahayag sa madla. Tulad sa akin, naririnig ninyo, transparency. What kind and what means of the baptism of water? Don't you realize, don't you recognize what the aim of John the Baptist? Hali kayo! Kayo ay aking bautismuhan, hugasan ko ang inyong kasalanan dahil napaghira ng inyong katawan. Dahil may darating na higit pa sa akin na hindi ko pwedeng kalagay ng sindas na kanyang sandalyas. From that generation of John the Baptist, did you even receive the baptism of the Holy Spirit and fire? No one, even in the holy water. Wala pong nakareceive. Niloko kayo ng reliyon. Ang bautismo sa tubig, yan po ang pinakamahalaga. Linis ng inyong kasalanan. Pagsisisi, hindi panunumpa bilang isang alipin ng reliyon. Pag hindi kayo nagbigay ng ikapo, may utang pa kayo. Paano kayo maliligtas? Kasinungalingan. Tandaan ninyo, meron kayong patutunguhan. Hindi ko malulusutin sa buhay na walang gan. Ang sino mang gumamit ng kalabastanganan, ng kabanal-banalan katastaan, dadaan kayo sa butas sa karayon. Tandaan niyo yan. Lahat ng bagay sa mundo, may hangganan, tandaan niyo yan. Matakot kayo. May Diyos na totoo para patunayan ko sa inyo, kausapin ninyo ang angkan ng Israel. Hindi sila. Tandaan niyo yan. This is a time that we must unite and ask forgiveness. Mali po kayo. Hindi bautismo ang ginawa sa inyo. Panunumpa bilang isang alipin ng isang pananampalataya sa balat ng lupa. Yan ang totoo. Hindi sa kabanal-banalang kataas-taasan. Kaya ko pinaliliwanag upang inyong marinig at makita. This is transparency. Remember, the baptism, it is ask for the forgiveness of your sin na hindi na anang muling magkakasala pa. Kaya ka binabautismo sa pamagitan ng tubig. Yan ay pinakita sa inyo ni Juan Bautista. Open your conference. Open, please, children of God. Ngayon, I've been too long here in this place of Pabahay 2000. Almost 13 to 14 years I will stay with you all. I ask you and insisting that you must baptize in the name of Saint Raymond of the Asses. Think of it. Bakit hindi ko pinipilit sa inyo? Sa buong mundo, hindi nila kayang gawin ang ginagawa ko. Mahina signal. Na magbautismo kayo sa akin. Do I ask to all of you, those who are listening of my gospel, do I insist you to ask you all that I must baptize you all? You ask your children that I baptize them. But I always say, I will bless your child in the name
or what you know about God. Guide them. I will bless your child according to your faith. I always say that word, but I never say it in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Through St. Raymond of the Asses, I baptize you. Become a true children of God. I never say that word. Why? Why don't you ask yourself? Why St. Raymond of the Asses, almost 14 years now, I never did the same as white religion. Isang buwan ka pa lang makikinig sa kanila. Pipilitin ka lang magbautismo dahil salapi ang kanilang iniisip. Pero iniisip ni St. Ramon of the Asses, ang tunay na kaligtasan ng iyong kaluluwa. How could I able to baptize you? Hindi pa nyo nakikita ang sinasabing burning heart of the Spirit of the living God. How could I baptize you, children of God? You don't even yet know who is Christ. How could you able to know the Almighty God and Father? Paano niyo makikilala ang Ama na hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos? Ang kinikilala ninyo, ang pangalan ng inyong reliyon na ginagamit ang salita ni Kristo sa mamagitan ng Biblia na walang buhay sa bawat tao. Yan ang totoo. Hindi po kayo mga tanga. May pinag-aralan po kayo. Pero bakit kayo nagpakagago, nagpakatanga, nagpadaya sa mga matatalinong mga gumagamit ang pangalan ng Diyos? Panahon na upang kayo magising. Pagmasa ninyo ang ating bansa, minaniobra ng relihiyon at ng mga politiko nang dahil sa relihiyon. Bakit? Kapag marami kang galamay, marami kang followers, maraming relihiyon ang lalapit sa inyo, pagka tumakbo ka ng presidente, milyon-milyon ang binabayad sa relihiyon. Kaya nagkaroon ng mga kabag-bagihan. Ngayon nakakita kayo na magandang makipagdibatihan. Akala ninyo maliligtas kayo. Hindi po, nananatili pa rin nandoon ang hudyat ng sama ng loob. Yan ang totoo. Your plan against your neighbor in the name of God. Paano kayo maliligtas? Grounded po kayo. Maniwala kayo. Walang makapagliligtas sa inyo kundi sa inyong sarili. May Biblia pong nakalatag sa balat ng mundong ito. Gamitin ninyo. Magbasa po kayo. Dalhin ninyo sa loob ninyong tahanan. Hindi na kailangan magbayad pa sa reliyon dahil hindi kayong mga alipin ng mga reliyon. Kayo'y malaya sa mundong nito. Bring your Bible at home and open it to your loved one every 7 days rest, and then treat your children in the restaurant instead you pay back in the name of tithes. No need anymore. Bring it into your restaurant your loved one so that it will be nice upon the eyes of God and the eyes of a human on earth. Believe me, enough, it's enough. Ngayon lang kayo nakarinig. Ito sinasabi, I must go. If I will not go, the Comforter will not come. Because the Comforter, the only chance to save the world in peace. People on earth, did you understand that? If you will not, if you still have doubt in me, open your Bible. 2,000 years already has been written in your Bible, even in the Old and New Testament. So that you may be able to understand, so that you will not be lost in the calling of your religion. Religion cannot save your soul. Promise. Ngayon, how could you be able to receive the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit, according to John the Baptist? What he said, come to me, I will baptize you all. Dahil nabahiran na kasalanan na inyong mga katawan. Meron bang higit na darating na higit pa sa akin na hindi ko maaaring kalagin ng kanyang sintas na kanyang sandalyas na siya magbabautismo sa pangalan ng banal na Espiritu Santo at ang apoy. Did you understand what is the real meaning ng banal na Espiritu Santo at ang apoy? Yung apoy po, the burning heart, the Spirit of the living God, yung tunay na banal na Espiritu Santo na may pagmamalasakit sa bawat nilikha ng kanyang Ama. Do you know what means of the Holy Spirit?
That is the concern and concerns of the Almighty God. The maker of heaven and earth. Isa lang po yan. Konsensya ng Diyos yan ang banal na Espiritu Santo. Nasaan nyo? Kaya sinasabi ni Kristo, I must go. If we will not go, the Comforter will not come. That is the Holy Spirit. Konsensya ng Diyos po yan. Ang Comforter. Yan po ang meaning niyan. You see, even the Lamb of God, you didn't even understand. Everyone could able to become a Lamb of God. What is my proof? Iba si John the Apostle. Nakita niya ang nakaupo sa trono. Nagtanong siya kung sino siya. Ang sabi ng Espiritu, siya ang Kordero ng Diyos. How come that John the Apostle didn't even recognize whom that was seated na naka-white gown? Hindi niya kilala. 3 taon na siyang magkasama kay Kristo, pero hindi niya nakilala. What does it mean? So meaning, that is the Comforter. As what Jesus insisting that he must go. He will not go, the Comforter will not come. If he truly guided by the Holy Spirit, meaning the will and concern of God into the heart of the Comforter. Yan po ibig sabihin po niyan. So is there anyone who could able to abound of what I'm being as Comforter? 14 years. I never asked tithes. I never obligate you. The only thing that I am obligating you must listen, because that is a point to save your soul. Because that was written in the book of Apocalypse. That's why there is, huwag ninyong gagawin sa kanyang kapaligiran. Habang tinatatakan sila ang mga alipin ng Diyos, kayong mga alipin ng Diyos dahil naging alipin kayo ng mga relihiyon sa mundong ito. Habang tinatatakan namin sa bawat noo, huwag ninyong gagawin sa kanilang kapaligiran. That is 144,000 na maliligtas lamang. Ngayon ko lang nakita na mayroong palang 144,000 sila lang ang maliligtas dahil sila ang righteous. Kaya hinahanap ko sila. Ang sino nakakaunawa ng aking gospel, that is the 144,000. Ang hindi nakikinag, ang nakikinig, meaning, hindi sila kasali sa 144,000. This is just only the beginning. If you could able to open your comprehends in your common sense so that you may know and understand what is written in the book of life, it must be done, solely be done. Yan po ang totoo niyan. The book of life is a book of Apocalypse. Remember that book of Apocalypse. In the first page, ang sabi doon, mapapalad ang taong nagbubukas sa aklat na ito at nakikinig at nagbabasa, meaning that is the book of life. Ang Old and New Testament, wala pong binasbasan. Kaya ang ginawang testament lang po yan para malaman ninyo kung saan kayo nanggaling. Anong lahi meron kayo? Anong pananampalataya na meron kayo? Yan ibig sabihin po na Old and New Testament. Kaya testamento ang tada sa pinag-aralan nyo. Hindi nyo nakita ang aklat na buhay. 2,000 years na ako kayo. Alam nga naman, susuguin ng aking ama na pumunta sa daigdig para gumawa ng isang aklat na buhay. Hanapin ng mga aklat na halos nang nalusaw na sa katagalan ng panahon. Oh, come on, children of God. Open your comprehension and common sense. How could you able to trace that is that came from God? Kaya nga hindi nalis ang parable ni Kristo dahil nakiusap ang 12 apostoles. Maestro, bakit lagi na lang parable ang inaano? Diyan yung makikilala ang tunay na Espiritu Santo. Ano Espiritu Santo tunay? Yung sinasabi niya, I must go. If I will not go, the Comforter will not come. He is the only one that we could able to survive at hindi pa pumunta sa sayang lang ang pinaghirapan ng ating Ama. Itong daigdig, this earth will be the secondly heavenly kingdom of God.
Kaya hindi, di ba minsan tinatanong ko sa inyo, yung mga malapit sa akin na nakikinig, hindi ba kayo nagtatanong bakit hindi ba yung in-insist na magbautismo kayo sa akin? Bakit ko kayo babasbasan? Hindi pa nyo nauunawaan ang lahat ng will of God. Ang anak nga ninyo, binautismo ko pero hindi ba nyo narinig sinasabi ko, I will bless your child, not baptismal. I will bless your child according to your faith. I always insist that word, according to your faith. Sa mamagitan ng inyong paniniwala at pananampalataya, gabayan ninyo ang inyong anak na siyang aking biblesan, pero hindi bautismo. The word of baptism is the repentance of your sin, not to become a slave in the name of your religion. That is a true baptism. Children of God, bless those who are now joining this Holy Mass and my gospel. You are being blessed if you could able to understand. Open your comprehension, children of God. Those who are listen this gospel. This is the day of true and holy. The angel in heaven, they are all watching you all. They are listen to your deeply into your heart. I beg you. I'm not telling a lie. They are watching you all. Lahat na nakikinig sa gospel ko ito. Wala nga nung biro yan. Hindi ako nagsasalita upang ako'y kumita na nanggaling sa inyong kahirapan. Hindi kailanman. Yan ang totoo. Giniising ko kayo para magkaroon ng tunay na paraiso ang nilikha ng aking Ama na Diyos ninyo. Nangihinayang ako dahil ang mundong ito will be the secondly heavenly kingdom of God. Did you understand that, children of God on earth? Gaanong pagtitiwala sa inyo, pero kayo ang nagsayang ang lahat nito. Pero may pagkakataon pa rin kayo. Kaya ako naririto. That is the reason why Jesus of Nazareth was insisting that he must go. If he will not go, I will not come to you to declare and to impart to you this gospel from our Father in heaven. Yan po ang totoo. Nanginayang talaga ko. Mapapalad ang nakikinig sa mga oras na ito. Tandaan ninyo, hindi ako nagbibiro. Pag naintindi ninyo, you are become one of the 144,000. Kaya ako nasabi, nasiyahan ako nung last Sunday. God showed to me na huwag akong mag-alala dahil meron pong righteous 144,000 naliligaw lamang na sa mundong ito. Kaya ginanap ko ang bagay na ito na naayon sa kalooban ni Kristo. Yan ang totoo niya. Bear in mind, I'm not playing game with you. I never cheat you. I never insist that you must listen to me so that I could able to earn something from you, people on earth. Now you know already what is the will of God. It must be applied. It's the same in our family, so that you become a blessed family, so that we all become a true children of God. That we must reopen. We have a little chance. We have a little chance to renew of the face of the earth. If you all people on earth will really understand of my gospel, this is the will of God. I promise. I never cheat you, children of God, the same as what your religion didn't to you. Biro mo 14 years. I never asked tithes from you people. I never insist to you that you must baptize in the name of Saint Raymond of the Asses. I never did for what your religion did unto you. Isang linggo lang kayo pumasok, i-insist na nila magbautismo kayo. Sa kanilang pananampalatayang huwag, walang kapayapaan ng mundo. Yan ang totoo. They never know that they don't even speak or soul
of the true God, the Almighty One, and even Jesus of Nazareth. Even into their dream, wala po. Maniwala kayo sa akin. Kaya ang inyong pagkatao wala sa puso ninyo si Kristo at ang Ama at ang Espiritu Santo sa bawat puso ng tao. Sa lahat na may reliyon ng Kristiyano, wala. Yan ang totoo. Ngayon lamang nabuksan ang kasaysayan. Kaya ko sinasabing, mapapalad ang nakikinig at hinahayag sa lahat ng tao. Kaya ako nag-invite sa inyo hindi upang ganapin na ginaganap ng mga relihiyon. Nag-invite ako sa inyo upang iligtas ang sanlibutan na ito na matagal na pong tulog, matagal na pong dinaya ng mga Hudyo, ng mga demonyo na sumisira ng ating inang bayan. Yan ang totoo niya. So now you know what is the real meaning why Jesus Christ said, I will bring down the New Jerusalem, come down from heaven with my new name. So what is the new name? That is Syndrome of the Ashes. That is Syndrome of the Ashes. The new name you never found in the book of your, that we call it the Bible. Wala po yan. Kaya ko sinasabi sa inyo, magbago po kayo. Magbago. Walang halong biro, mga kapatid. So now you know already what is the will of God. It must be done on earth. Meaning, for what you're being as your parent to your children, that is the will of God that we must apply of each of us. Yan po totoo niyan. Yan ang will of God. Matagal na po. Biro mo 2,000 years na ang relihiyon. You don't even realize what is the will of God. Ginagawa na po ninyo yun. Yun ang will of God. But it never come true. Dahil doon nga tayo pinaliniwala isa-isa. Ang nagmamahalan hindi dapat nagsusumbatan ng tutulungan, dapat magkaroon ng pagmamalasakit sa isa. Mali na inyong anak. Dahil kung walang anak, hindi po matatawag blessed family. Yan ang totoo na. Pero huwag kayong malimihanan ng mga walang anak. Promise, you will have it. I promise you. Pagkitilan ninyo ang tinuturo ko sa inyo. Yan po ang totoo. So, now you know for what God's will. And now you know how could you able to receive the blessed na sinasabing by the Holy Spirit in baptism na sinasabi ni John the Baptist dahil hindi pa nagaganap ang bautismo ng tubig sa katotohanan. So, I know you will ask, who the one will baptize? Through the baptism of fire, the baptism by the Holy Spirit. No one except the Comforter. So how could I able to baptize you? I never done. Those who are near to me, those who have been I saw them, I never done. Dahil hindi pa nila naintindihan. Now, is a proof, if you will understand, that I imparted you this gospel, who have been written in the book of life. Kung naintindihan po ninyo, then, come to me, I will baptize you in the name. Gaganapin ko lahat yan, pati baptism of water and the Holy Spirit and fire. Ang ibig sabihin po niyan, yung fire, pagmamalasakit natin sa Diyos. Kapag kayo'y aking binautismo sa pamagitan ng tubig, ibig sabihin niyo ay tunay na pagsisisi na hindi na muling gagawin ang lahat ng inyong kamalian. Be stand as one of 144,000. You, I guarantee you, you will be saved and you become of 144,000 the righteous people on earth. Na hindi lang po yan. God said unto me, but that is the next gospel that I will impart with you. Dahil dinidelay ko po yan. Dahil kapag tinapos ko lahat yan, the end of the word na po yan. I promise.
Kaya nga, hinihinay-hinay ko ang pinaliliwanag ko, ang nakasulat ng tinatawag ko, the mystery beyond of the mystery of faith. That is the Bible. Kaya, sa sunod na gospel, what and what proof? The 144,000 and what means of 144,000 will be saved. Yan po ang next gospel of St. Lemon of the Asses. Inuunti-unti ko po, ini-slice-slice ko yun. Doon nasusulat sa Apocalypse. So, mapapalad po, walang halong biro. Mapapalad po ngayon, araw na ito, ang nakapag-join ng Holy Spirit in my gospel. Yan po ay hindi nag-aaway, nagtutulungan, hindi nagbibilangan, nag-iipon para hindi makasakit tayo ng ating mga anak sa kanilang kinabukasan din ng bilang pamilya. Yan po ang tunay that is the will of God that we must apply on earth. Did you hear from me the last few of my gospel? For what you have been sown here on earth is the same in the kingdom of God in heaven. Kung may bundok dito, may bundok doon. Kung may mga punong kahoy dito, mga prutas, ganun din po doon. Kasaganaan. Ang naiba lang po, sila ay punong-puno ng pag-ibig, paggalang sa isa't isa, above of the blessed of those who live in the kingdom of God in heaven, the everlasting life. Yan lang po ang kulang sa mundo. Yan po ang pangarap ng Diyos, kaya ginawa niya ito, ang ating daigdig. Yan po ang totoo niya. Pero sinayang ninyo. Sana naman, huwag ninyong sayangin. Manumbalik tayo sa puso ng Diyos ang pagmamahal. Hindi po sa pananampalataya ng relihiyon ang kaligtasan. Sa pananampalataya po na namalalaglab sa ating puso ng ating paniniwala sa Diyos. Hindi sa relihiyon. I promise it will not be saved. That the way how to be saved your soul. The burning heart. No, wala signal. Wala. Okay na po. Yan po, tandaan po natin bilang magulang, lalo na po ang mga magulang na mga anak nasa abroad, sa Japan. Huwag po natin pahirapan ng ating mga anak. Tungkulin ninyong buhayin sila. Pero ninyo tungkulin na maningil ng inyong paninilbihan. Na masira lang kanilang kinabukasan ng kanilang pamilya para kayo tatanawin. Hindi po kayo maliligtas. Paniwala kayo sa akin. Kahit ang paniniwala pa ninyo, kahit katabi pa ninyo si Pope, hindi ko kayo palusutin sa buhay na walang gan. Tandaan ninyo ang pangalan St. Lemon of the Asses. Hindi po ako nananakot. Gaganapin ito lahat at magaganap. Dahil na nasusulat ay magaganap at dapat maganap. Yan ang totoo niya. Huwag po kayong mga mahihirap, huwag po kayong manulihanan ng inyong mga puso. Dahil nandito na ang kordero ng Diyos. Nandito na rin ang mga ngaliw ng Diyos. Kaya maging masaya. Manumbalik sa puso ng Diyos. Hindi kayo alipin ng relihiyon. Doon pa lang makikita ninyo sa bautismo ng tubig. Walang buhay na tubig. Dahil ginawa kayong alipin ng mga relihiyon. Hindi kayo nagsisi na kayo binautismo. Yan ang totoo niyan. Do not deny, do not tell a lie that it will be added your sin into the judgment day will come to you. Do not deny it. You don't even yet receive the true baptism of water. The baptism of water, it is a part to redeem your sin. But you will never do it again. That is the baptism of water so that you will receive the baptism by the Holy Spirit and the baptism of fire.
Blessed, all of you who are now joining this gospel. Mapapalad po kayo. Walang halong biro. But put it in your heart and mind. And let us be united. For the sake of peace in our land, of Maharlika, people of Republic of the Philippines. Do not believe of any religion in the name of Christianity. Or what? We must believe for what we saw, for what we feel in this land of Maharlika. We are all chosen, being as Filipino. That is the reason why God Almighty Father who bring you here in the Philippines to guard it, to save this, the promised land and blessed land. Our holy mass, children of God. Talikod mo. Mga kapatid, pinahayag ko sa inyo ito ang kristal na baso. Bakit ko pinakikita sa inyo ito? Dahil ang baso ito, pag hindi natin pag-ingatan, madaling magasag dahil marupok. Tulad din ng ating katawan, marupok din po tayo tulad ng baso ito. Kaya iwasan po natin na magkaroon ng hibuan ng ating mamahal sa buhay ng dahil sa atin. Tayo pinagtagpo para magkaroon ng paraiso ng bawat tahanan, hindi para maging impyerno ng bawat tahanan. Yan po ang katotohanan. Kaya ko inahig sa inyo ito upang inyong mabatid. Dahil walang taong sino man sa mundo ito na magpapahayag at ipakikita kung paano kayo nakikita ng Diyos ng bawat kasalanan na inyong ginagawa. Tulad ng kristal na baso ito. Kaya ko pinakita upang inyong mabatid, walang hayag o lihim na hindi nakikita ng Diyos. At ang tubig ng kalinisan ito, kaya nagkaroon ng buhay dahil sa tubig ng kalinisan ito. Tulad din ng ating pagkatao, pag walang tubig na numaratay sa ating katawan ng dugo ang kulay, wala po tayong buhay. Ito kayo, mga kapatid. Sa bawat dungis na numaratay sa tubig na ito, kapag kukunti ito yung ating inaalis at ating iniinom, ganun din sa Diyos. Pag nakita niya, may kasalanan ka, nagbibigay tawad din kapag ikaw ay humingi ng tawad din ng muling gagawin. Aalisin niya ang inyong dugis sa katawan at ikaw ay naangkan at kamahalin. Ngunit kung inyong muling gagawin, ang kamalian ng mga bagay niya. At kung dumami man ang dumi, hindi na kaya ninyong linisin, pati tubig ay maningitim na rin. Ganun din sa buhay na walang gana, kayo itatato na rin. Sa tiyak, nakamatayan, tunay nakamatayan ang inyong kaluluwa. Maniwala kayo sa akin. Kahit sa kinarooon, kayo nakikita ng Diyos sa bawat gawa at hayag o lihim kayo makikita. Hindi kayo palulustin sa mata ng Diyos. Kaya nga isang mata sa triangle, simbolo ng Ama, ang triangle. Tuwing sila'y nag-uusap ni Haring Solomon, may liwanag na triangle dahil yun ay tinatanaw kayo ng Diyos. Binabas. Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? Maybe climbing on rainbow. Halika, uminom ng tubig.
rin wala kayo. Olivia, inuulit ko sinasabi siya, baka man naging kuya. Ang kuya laging nag-guide sa nakababata, hindi nagiging pasaway. May nagtanong nga, sino ba yung malapit sa'yo? Sabi ko, anak mo ba yan? Sabi sa akin, si Ethan. Hindi ko anak na anghel yan. Malapit. Bakit mo wala? Yung Bluetooth eh. Ha? Yung Bluetooth, di namin mapatay. Ayun na. Dito. Ha? God bless. Mamaya, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Mamaya. Doon lang si mama, tabi.
ang lahat ng katotohanan. Yung mga nakakaunawa sa aking gospel, hindi siya sinasabi kung hindi ko kayo bautismuhan. Yung mga ayon sa Diyos, ang binabautismo ay talagang naiintindihan niya. Hindi tungkol sa reliyon, kundi tungkol sa Diyos na nakilala natin siya kapag sisisi at kung sino nakakaunawa, yun ang aking bautismo nito. Yan ang pagkasabi sa akin ng Diyos na pwede mo silang bautismohan kung naintindihan nila ang aking layunin. Parang isang magulang daw sa mga tahanan, kung ang kaniyang mga anak ay naunawaan nila, ang kanilang papa, ang kanilang mama, na binibigyan ng galang, hindi binabastos. Doon pa lang, tatanggapin ng isang magulang, nararamdaman din ng magulang ang pagmamahal at pag-uunawa ng kanyang anak bilang isang ama sa loob ng tahanan. Ganon din sa pagbabautismo. Sa tubig, yung pagsisisi daw natin na hindi na muling gagawin. Yung bang talagang hinahanap natin, kumbaga sana enough, it's enough na. We need to become a holy. You know? We need to be with God. Yun, doon po kayo babautismohan. Hindi ako pumunta rito para maghangad ng bautismo, para kumita lang, katulad ng mga relihiyon. Ganun, hindi. We are talking about what is the truth. It should be done through the burning heart of our own, the burning heart of the Spirit of the living God. Kasi babautismo kayo tapos pag-aaway kayo mag-asawa, aabay natin ang ating mga anak, useless. We must be as a model to our children. Ganun din. Christ, truly, why God sent Jesus of Nazareth in this earth to become a model. Kaya nga, pinakita niya lahat, pero tinanggihan ng tao. Pinapatay. Kaya, sino pang mangangaral sa mundong ito ang magsasabing hindi sa mamagitan ng crucifixion ang pagtubos na kasalanan ng tao? Kung i-realize natin, I know you are high-minded. Why don't you try to analyze? Did Jesus save us because of crucifixion? Hindi ba kaya ang tao lang ang nagpa-crucify si Jesus Christ? Hindi ba sana kung si Jesus mismo ang nag-offer? Okay, to prove that I love you all, you must crucify me so that your sin, it will no more. Hindi ganon nag-offer si Christ. Ang tao mismo, ang relihiyon mismo, ang nag-reject at nagpumipilit na ipakulong, ay pa-crucify si Jesus. Kaya nga nagugas ng kamay. Nagugas ng kamay. Para, ibig sabihin, umiwas sa kasalanan si Haring Pilato. Yan ang totoo niyan. Kaya, children of God, try to analyze and recognize what is the truth. You know, Jesus of Nazareth, He was not crucified because of our sin. It's because of the religion insisting to kill Him. Yan ang totoo yan, para hindi mag-isagabal sa kanila ang arin sa mundo ng mga tao. Kaya nagalit ang Diyos dahil si Kristo kanilang dininahan at nireject, kaya muntik ng lalusaw ang angkan ng Abraham. But because of His promises, kaya tandaan niyo ang Diyos, may isang salita. Tinutupad ang kanyang salita. Hindi tulad ng tao, ang salita ay nakabago. Pero ang Diyos hindi. Kaya, we must trust Him, whatever it costs, whatever it is. God so much love us. Yan ang totoo niyan. Especially, ang mga mahihirap, minahal ko niya ng totoo niyan. That is the reason why I'm here. That is to proving God love ang mga taong mahihirap. Hindi yung mayayaman. Never in the book of life has been blessed for those riches. You know.
Kaya sabi ko, hindi lahat na mayayaman ay makakapasok sa buhay ng walang gana. Maging abogado, especially mga lawyer, hindi po. Ang lawyer pang gumagawa ng kabalikutan. Yan ang ano. Maniwala kayo sa akin, hindi dapat kayo maniwala sa religion. Hindi nila alam. Kung alam nila, dapat wala na ako rito nagsasalita sa inyong lahat. Never in history of human on earth that one religion could ever to explain all what I've been imparting you here on earth. This is the will of God. To prevent that you will not be lost your faith in our God. To be, He is our Father, the same as human in each family. Yan, ganun po ang pangarap ng Diyos. Kaya nga, yan po ang meaning why Christ said, I will bring down the New Jerusalem come down from heaven with my new name. Truly, wala na si Jesus. Dahil, kaya nga, with my new name na eh. Yan po na. But no one could understand. But it is not my authority to tell all the truth. But it came from your confidence that you will know who really I am. Yan ang tutunan. Ayan ang sinasabing that three divine person in one God. No. That is paramount. Okay? So God bless you all. So let us stand and pray by your own. This is what God is really expected and want to hear from your heart. Your prayer, not a prayer from your religion. O Ama, Anak at Espiritu Santo, naway dinggin po ninyo, meron kayo 3 minuto na manalangin. O Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin na po ninyo ang mga dalangin ng inyong mga anak sa oras nito sa sulok ng daigdig na kanilang pinatatayuan. Nasama po wag po ninyong ipagkait ay magsasawa sa kanila. Sapagkat kailangan po ang tanging inaasahan at pagpasalamatan ng lahat. Salamat po, Ama, Anak at Espiritu Santo. Matapos na po kayo, maghawakan ng kamay at sundin ninyo ang dalangin nito sa pagmuling ito ng ating pakikisa sa Diyos na kapastas. Pagtapos na po kayong manalangin, maghawakan ng kamay at sundin ninyo ang ating manalangin. Ang Ama natin na nasa langit, sambahin ang ngalan niya. At din ang kanyang kalwalatian na tayo maging isang tunay na anak ng Diyos. Dito sa lupa, ngayon din na nasa langit. At ating igalang ang ating kapwa at pati na kanilang pananampalataya. Tumayo tayo na bilang modelo sa nawin ng katotohanan kagaya ng Yesu Cristo. Nalisain ng Diyos na tayo magpakatawaran, magkakaisa, pag-ibig, nagawang kabutihan, at ang kapayapaan na walang pinapanilang uri ng pananampalataya, kundi ang isang kaganapan, gawang katotohanan, tungo na maging tunay na anak ng Diyos sa kapayapaan ng sanlibutan. Ngayon, Panginoon, Amen. Peace be with you all. Maraming salamat po, Lord, kung sana po inyong narinig ang mga dalangin ng inyong mga anak sa pagsulong ng daigdig na naging isa sa dalanginan ito sa pangalan po ng siyempre ng Mag-Diasis. Basbasan po niyo sila, Ama, sa araw-araw at kalwalatian sa mamagitan po, Ama, Anak at Espiritu Santo. So, manatalitaan ang kapayapaan at inyong kasaganahan at pag-ibig sa bawat tahanan. Dito sa iyo malagay sila. Kaya ako pinapasapatan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo,
God bless you all. God bless. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Okay. Ha? Bless na. Bless you lahat. God bless. Pakinggan niyo ito,
Maraming Dito na tayo. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless you all. Peace be on earth and the glory of God to all mankind, especially my country. People of the Republic of the Philippines, let us be changed and let us back their heart of God. God bless you. May